Sa video naman na ito, pag-uusapan natin kung paano magkondisyon ng manok. So itong hinawakan ko ngayon ay ang aking isang Jersey Giant. Yan. So dito sa manukan natin, meron akong dalawang Jersey Giant. So ito ay 1-year-old na at sobrang laki. No, pang-upgrade natin nandito. So, bago po tayo magkondisyon, no? Kahit mabigay tayo ng mga vitamins, magandang pagkain, pero kung hindi po tayo nag-deworm, useless po lahat yung ating mga ginagawa. Pwede po kayong mag-deworm sa inyong mga manok kapag yung inyong mga manok ay or CCO ay nag-edad na po ng 4 weeks to 8 weeks. Minsan nga, 6 weeks to 8 weeks talaga yung kanilang pag-deworm, no? Bago po sila mag-deworm, dapat yun po yung edad ng manok nila. And after that, every 3 months na po yung pag-deworm ng mga manok natin. Ang mangyayari po kapag hindi po tayo nag-deworm, posibleng yung mga pinapakain natin sa kanila, mga binibigay natin sa kanila, mapupunta po halos lahat doon sa ating mga parasites ng manok natin. No? So, sayang po yung ating binibigay sa kanila. Kapag wala na pong worms or parasites, lahat ng mga binibigay natin sa manok, mga nutrients makukuha nila mga protina, vitamins, mapupunta po sa kanilang katawan. Kaya kung may mapapansin kayo, grabe yung pinapakain nyo sa kanila, kahit pure feeds pa, pero payat pa rin, i-deworm mo na. Ginagamit kong dewormer, yun po yung worms to go. May albendazole po ito, tsaka praziquantel, tableta po. Kasi kapag tableta po, accurate po, alam natin na nakain nila. Kapag sa tubig po kasi yung binili natin, posibleng hindi nila maubos yung kanilang ininom na dewormer at baka hindi sila makainom kasi mapait yun. No, yun po yung ginagawa ng karamihan. Kaya mas mabuti tableta, accurate, no? Hindi dun katulad dun sa tubig, hindi natin alam kung ilang ml yung naubos nilang tubig. Itong hinawakan ko naman ngayon, isa din po itong Jersey Giant na andito sa ating mga Black Australorp. So ito yung mas bata, no? Kumpara dun sa kabila, dun sa hybrids natin. Yan. So, dito naman tayo sa pagkondisyon gamit yung kanilang mga pagkain. So, kapag sa kondisyon po, no, dapat po talaga ina-advise ko pure feeds. Yan. So, bakit nga ba pure feeds yung pinopromote ko? Dati gumagamit din ako ng crack corn and hammered corn, no? Okay din po yun, no? Pero hindi siya masasabi na pang-kondisyon talaga. Kasi kapag conditioning po kasi, dapat talaga maganda yung formulation and mas mataas yung protina. Yan, no? Mas mataas yung protina, which is yung ginagamit kong feed sa ngayon. Yan, sobrang taas po ng protina. And kapag maganda po kasi yung formulation and mataas yung protina, no? At may mga vitamins pa, hindi po masasabi na may mga sakit yung manok, no? Talagang kahit nga masama yung panahon, no, okay na okay po yung mga manok natin dahil kondisyon na kondisyon yung ating mga alagang manok. Yan. So, hindi din po masasabing kondisyon kapag hindi ka nag-take ng bakuna. Yan, no? Kasi nga, yung purpose nun is para to avoid or merong shield yung mga manok natin against sa mga sakit na pumupunta dito sa manukan. So, wala naman pumupuntang manok dito. Ang mga ibon po, no, kumakain po yan sa ibang farm. What if yung kinainan nilang farm, meron po yung sakit? So, pwede po yung ibon na yon, no, dumapo din po at kumain din po sa manukan nyo dahil yung ibon nakakalipad po at pumupunta kahit sa ang farm at kumakain, tumutuka, umiinom ng tubig. And itong mga manok natin is birds din po, no? Avian. So, posibleng magkasakit itong mga manok din natin. Paano naman kapag wala pang budget sa pure feeds? Pwede naman na mixan ng mga crack corn, hammered corn, no? Yung ating mga patuka, no? Pero mas marami lang yung ating mga pure feeds na commercial feeds. Yan, no? Mas marami na siya. Siguro sabihin natin 60% or 70%, no? Dahil nga yung topic naman natin is pagkokondisyon. Kapag maintenance na naman, pwede lang po na 40% lang yung pure feeds, no? 60% lang yung ating mga organic or 50-50 sila. Pwede po yun, 1:1. Pwede po. Yan. Pero kapag sinasabing conditioning, kailangan po natin pure feeds talaga at syempre vitamins. About sa vitamins na ginagamit ko dito sa mga breeders natin, gumagamit po ako dito ng King's Vita Plus, no? Sa kanilang pagkain
pati din po sa Shamo natin, no, nagbibigay din po ako ng King's Vita Plus dahil kompletong-kompleto po yun. May calcium, probiotics, no, amino acids, enzymes, electrolytes, multivitamins, vitamin A, vitamin D3, vitamin E. Kompletong-kompleto po pang breed, para sa katawan ng manok natin, no, pampatubo ng balahibo, pampaganda ng balahibo, pampaitlog. Andun na po lahat sa King's Vita Plus. At isang pakete noon is good for 1 sack of feeds na. So, hinahalo po yun sa patuka. Kailan din pwede gamitin yung King's Vita Plus? Everyday po pwede, no? Hindi po na-overdose yung manok natin dun sa pag-aaraw-araw na paggamit ng vitamins, no? Mas nakaka-overdose yung mga antibiotics. At syempre, hindi lang po King's Vita Plus yung ginagamit ko dito. Dahil sa mga hens natin, no, once or twice a week, no, nagbibigay din po ako ng Intenso Power Stag. Yan, no? Intenso Power Stag or Intenso Premium. Hinalo ko rin yan sa kanilang pagkain dahil nga itong mga manok natin medyo marami na. Pero itong mga roosters natin, kinukuha ko po to sila once or twice a week, no? At pinapainan ko po sila ng Intenso Premium at Intenso Power Stag din. Dahil may calcium din po yun, no? At napaka-importante po ng calcium sa ating mga manok. Kapag kulang po sa calcium yung mga manok natin, nangingitlog sila, baka malumpo po dahil kulang sila sa calcium. And yung pinuproduce nila ng itlog, made of calcium carbonate din po yun, no? So, kailangan nila ng maraming calcium para mas gumanda yung kanilang performance sa pangingitlog at hindi din po malumpo itong mga ating mga alagang manok. Lalong-lalo na malalaki itong mga manok natin. Kahit itong mga native chickens natin, malalaki dahil nga mga selected ko ito at ako mismo napalabas itong mga breeds na to. Sa mga sisiyo naman natin, yung binibigay ko po sa kanila is Intenso Plus, no? At dito sa mga 1-month-old pataas na mga sisiyo, nagbibigay na po ako dito ng Intenso Premium. Dahil yung Intenso Plus at saka Intenso Premium po, meron po itong Chlorella Growth Factor or CGF na nakakatulong para mabilis pong lumaki yung manok natin at tumangkad, no? Alam ko na yung tangkad ng manok ay nakadepende sa genes, pero nakakatulong po yung Chlorella Growth Factor na mapatangkad pa sila lalo. Yan, napaka-importante po yan at tested po yan dito, no? Tumatangkad po talaga yung manok sa CGF, lalong-lalo na sa Intenso Plus at saka sa Intenso Premium. Yung Intenso Premium din po, may Korean ginseng. Kaya talagang wala kang mahanap na ganitong vitamins, no? May Korean ginseng po yung Intenso Premium at meron din po itong B-complex, pampaganang kumain sa ating mga alagang manok. Ugaliin nyo rin na kapag bumili po kayo or pumili ng feeds, no? Please, tignan nyo po yung mga yung mga ingredients nila at saka syempre yung mga guaranteed analysis, no? Lalo sa mga protina, no? Crude protein, crude fat, crude fiber at saka sa moisture. Yan. Tingnan niyo po 'yon yung doon, nasa po 'yan, nasa likod ng feeds, no? Or nasa dun sa parang tag niya, nakalagay po doon. Kapag nagko-kondisyon tayo, kahit ano pang kondisyon ng manok natin, kung masama talaga yung panahon, no, nabasa yung ating mga manok, yan. Kasi tayo, no, minsan makakabili tayo ng manok, may sobra-sobra, tapos wala pang pabahay, yan, may plano tayo next week pa, kaso nga lang umulan. What if kapag sinipon yung ating mga alagang manok? So kapag sinipon po or may halak, may nakita kayo kahit maliit na simptomas lang, no, gamutin nyo na agad. Una-una dyan, yung ginagamit ko po dito is yung Panamox tablet, no, para sa mga malalaki natin or mga 1 month pataas na mga sisiyo natin, no. Panamox tablet po yung ginagamit ko, Panamox caplet. Yan. Pero kapag sa sisiyo na talaga, no, below 1 month, doon po kayo sa Panamox Forte, diretso na. Sa mga malalaki naman, kapag hindi po kaya ng Panamox Caplet, Panamox Forte na natin. Yung kinaibahan lang doon, no, doon kasi sa Panamox Caplet, meron po itong paracetamol, tylosin, tylosin, no? Paracetamol, tylosin, amoxicillin. Yan. At doon naman sa Panamox Forte, plus Carbosystem po. Kaya 4-in-1 itong Panamox Forte. Yung purpose po ng Carbosystem is yung mga malalagkit nilang plema, no, is mapalambot, mas maging lesser yung pagka-sticky nun. Kaya minsan kapag umatse yung ating mga manok, no, madali lang po itong lumabas. Yun po yung tulong ng Carbosystem.